So hello guys, for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin mapapataas ang ating home credit kwarta. So kung gusto nyo mapataas ang limit ninyo ay stay tuned lamang. So bigyan ko lang muna kayo ng background history tungkol sa aking home credit kwarta. So nung unang year ko sa home credit kwarta ay hindi agad ako nabigyan. Siguro nung pang second product loan ko pa, doon lang ako nabigyan ng home credit kwarta. At ang limit na magbinigay nila sa akin ay nagkakahalaga ng 5,000. At ngayon nga, ilang years na yung nakalipas, umabot na sa 25,000 yung credit limit ko sa home credit kwarta. So, sasabihin ko sa inyo kung paano nga ba ito mapapataas at ano-ano yung mga experience ko. So, unang-unang paraan para mapataas natin ang limit natin sa home credit kwarta ay always mag-pay on time. So, kung hindi man talaga kaya ng on time, at least 1 day late, siguro okay na yon, or 2 days late, okay na siguro yon. Pero always talaga dapat mag-pay on time. Lagi nyong babayaran yung, kahit yung ano lang ninyo, monthly na dapat ninyong bayaran. So, kung meron kayong 5,000 na credit limit, ang alam ko is 500 or 1,000 ang dapat nyong bayaran monthly. Kasi nga syempre kung always kayo nagbabayad on time sa inyong home credit kwarta, mas mapapataas yung chance ninyo kasi magkakaroon kayo ng good standing sa home credit. So kapag nakita nila yung account niyo, sasabihin nila, ay ito laging always on time to, or minsan advance pa magbayad. So talagang matataas yung chance ninyo para mabigyan kayo or mapataas yung limit ninyo. Basta man na sinabing home credit ay always daw ito gamitin, or kung hindi man always, gamitin nyo ng gamitin. Kasi sa akin talagang ginagamit ko siya sa pagko-convert, kasi nga ginagamit ko siya as transfer ko siya as pera. Kung hindi nyo pa alam kung paano gawin yun, ay ilalagay ko yung link sa baba para i-check nyo yung video na yon. So yun nga, bukod dun sa pagbili ko, ay sa pagko-convert ko into GCash ng home credit kwarta ko, ay ginagamit ko rin ito kapag bumibili ako sa Lazada at sa pag-load. Kunwari, kailangan ko talaga ng emergency load. Ito talaga yung number 1 ko na ginagamit kasi nga, syempre, dagdag points din yan at dagdag chance kapag always nyo nga siyang ginagamit sa sa Lazada, pag-shopping, at take note ha, pwede rin ito gamitin sa grocery. So, if ever na mag-Pure Gold kayo, or mag-SM kayo, pwede nyo siyang gamitin as mode of payment. So, ang gagawin nyo lang, ipapakita nyo lang QR, at kusa na siyang mababawas sa inyong kwarta. So, next, dapat din nating i-avail yung other services ni home credit, like yung product loan at yung cash loan. Kung meron na kayong product loan, ay pwede kayong gumamit nito. At kapag nakita rin na on time kayo magbayad, wala kayong palya, hindi kayo nakakapag-overdue, at talaga namang tataas at tataas ang chances ninyo at bibigyan kayo ng mataas na limit ni home credit. So kapag nakita doon ni home credit na always kayo nagbabayad on time or nag-a-advance nga kayo sa inyong mga home credit product loan or sa inyong home credit cash loan, makikita doon ni home credit na talaga namang capable kayo na makapagbayad sa kwarta. Kasi nga syempre kung sa product loan at sa cash loan nakakapagbayad nga kayo, ibig sabihin sa kwarta, makakapagbayad din kayo. So lastly, lagi nyo i-check ang inyong messages or ang inyong app na home credit app, kasi bigla-bigla na lang talaga sila dyan na mag-a-announce na meron kayong limit increase. So hindi nyo yan bibiglain nila kayo niyan, kasi ako nagugulat na lang ako, may magte-text sa akin na or your limit to kwarta has increased. Nakalagay doon na naging 5,000, naging 10,000, naging 20,000, naging 25,000. So magugulat na lang talaga kayo, kaya always nyo i-check, kasi nga baka hindi nyo napansin na meron na pala kayong offer, tapos hindi nyo siya ginagamit. So, syempre, unlike sa mga ibang loan or unlike sa mga ibang credit loan na nagbibigay ng mga limit, itong home credit kwarta ay ina-assess din nila. So, syempre, may mga checklist din sila at i-check nila kung talaga bang pasok kayo sa mga requirements nila para bigyan kayo ng limit increase sa home credit kwarta or bigyan talaga kayo ng home credit kwarta. Kasi nga syempre hindi naman natin pwedeng sabihin na ay ginawa ko naman lahat ng sinabi mo ginawa ko naman, pero still ganun pa rin, 5,000 pa rin. So may mga ibang requirements pa sila na hindi nila sinabi
na sila lang nakakaalam. So ako kasi nag-start ako sa kwarta na meron akong 5,000 na limit at binabayaran ko yon ng monthly amount due, which is yung 500 nga lang. So, kung naging 10,000 na yung limit sa akin, ang naging monthly amount due ko naman ay naging 1,000. Tapos, I think naging 20 na siya. So, hindi ko, not sure kung dumaan pa ba ng 15. Pero, naging 20 siya. Tapos, ang naging monthly amount due ko naman nun is 2,000. Tapos, ngayon, naging 25,000 na yung binigay nila sa akin, ang naging monthly amount due ko naman ay 2,500. So, ang ibig ko lang sabihin dito, na kapag tumaas ang limit ninyo sa inyong home credit kwarta, tataas din yung amount due ninyo. So, pag-isipan ninyo, kung gusto nyo talagang tumaas yung limit ninyo. Kasi nga, syempre, pag tumaas yung limit ninyo sa home credit kwarta, tataas din yung monthly amount due ninyo. So, ayun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!